Ginoong Ling, pakinggan niyo ako, ipaliwanag ko. Ay naku. Ito ay tiyak na tsismis. May nagtatangkang siraan ako. Buksan mo at tingnan mo. Ginoong Ling. Pakiusap, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi kailangan ng kumpanya ang mga taong hindi tapat. Kunin mo. Ginoong Ling. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ginoong Ling. Halika, Ginoong Ling, inumin mo ito mula sa akin. Huwag kang magalit, ha? Ito ang unang pagkakataon. Ito na ang huli. Naiintindihan. Lily, samahan mo si Ginoong Ling na uminom ng dalawa. Mas mabuti pang ikaw na lang ang magtira sa ganitong babae. Ginoong Ling. Hindi ba't may iba pang mga babae? Nako, 3 minuto na lang. Magiging 12 na. Ginoo Ling. Tumigil ka. Kung ayaw mong alagaan, pwedeng ipamigay. Bakit mo pinapahirapan ang pusa? Sino ba ang nakakaalam kung saan nanggaling ang ligaw na pusa? Sira ulo. Ha? Ganito ka-cute at makapangyarihang main koon na pusa. Isang pusa na palaboy pala. Napakaawa naman ang sitwasyon mo. Siya pala iyon. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam na delikado ito? Pasensya na. Ako yung biglang nawala kanina. Ginoong Ling Yi. 100 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Ling ay sinumpa. Tuwing alas 12 ng gabi, ang mga lalaking adulto ay nagiging isang main koon. Mahal, umuwi ka kasama ang ate mo ngayong gabi. Simula ngayon, ikaw na ang pusa na may tahanan. Ay naku. Babaeng ito, binabalaan kita. Agad na ilayo ang kamay mo. Iyan ay akin. Ah. Oh. Aba, isang batang lalaki pala. Ayos lang. Masamang babae. Patay na kita. Babe, pupunta ako para magbihis. Hintayin mo ako, ha? Hindi pwede, kailangan nang umalis. Kahit anong mangyari, kailangan umalis ngayon. Dinala ko na sa'yo ang pusa mo. Dun. Hindi ba't sinabi kong hintayin mo ako sa labas? Bakit ka naman naglalakad-lakad? Anong dun? Ako ay parang isang emperador. Masyado akong makapangyarihan na main koon. Bakit mo ako tinawag ng ganitong pangit na pangalan? Tinawag mo ako dito ng ganitong oras. Hindi ba? Para lang ipakita sa akin. Ito ba ay isang pusa na palaboy? Paano naman? Nandito ako para humingi ng payo mo. Tungkol sa aking damit bukas. Oh, ikaw ang bagong presidente ng Ling Corporation, si Ling Yi. Bukas ang iyong unang araw sa trabaho. Kaya't sinisikap mong mag-ayos ng mabuti. Tama ba? Ano ang ginawa mo para sa akin? Ay naku, alam mo na yan. Nandito na si Ginoong Ling. Lahat ng babae sa kumpanya ay nag-aayos ng mabuti. Ayokong matalo. Sandali, lahat ng babae sa kumpanya ay nag-aayos ng mabuti para makita ako. Talagang pinagsisikapan nila ang kanilang hitsura. Ang aking kaakit-akit na alindog ay talagang hindi dapat maliitin. Dahil sa kanilang pagsisikap, dapat silang talunin. Itapon mo na ang mga pangit na damit mo. Subukan ko itong damit na ito. Anong gagawin mo? Ako si Ling Yi, isa pa akong birhen. Siya si Ji Weiwei. Kapag inayos ng kaunti, medyo maganda rin pala. Weiwei. Parang tumutulo ang ilong ng pusang iyon. Ah. Ako, ang Pangulo ng Ling Corporation, ay nagdudugo ng ilong para sa isang maliit na probinsyana. Kung kumalat ito, paano na ako makakatayo sa mundo ng negosyo?
Asawa. Wala ang anak sa bahay. Baka may mangyari sa kanya, ano? Anong magagawa ko? Kailangan ko na lang maghintay hanggang umaga. Malapit na akong magbago. Kailangan kong makaalis dito agad. Yoyo. Hindi ka umalis kagabi. Ay naku. Maganda ang puwet mo. Nag-ehersisyo na. Tangi-uyo, isara mo ang pinto. Pwede bang dahan-dahan lang? Narinig ko na ang bagong si General Ling. Ay parang lumabas sa comics. Na parang pangunahing tauhan. Sobrang inaasahan ko. Nga. Sobrang excited ako. Jay Wiwi, bakit ka nagkakalat ng gulo? Anong pakialam mo dito? Magandang araw, Ginoong Ling. CJ, tama. Jay Wiwi. Nagkita na naman tayo. Ikaw pa rin ang una na naglakas loob namang abala sa akin. Hindi naman siguro. Sa harap ng lahat. Mukhang interesado sa akin si Ginoong Ling. Katatapos lang. Hindi akala ng iba na titigil si Pangulong Ling. Dahil nagustuhan niya siya, siguro. Paano naman, Ate Shuang-Shuang? Paano ako magkakaroon ng ganoong iniisip? Na may masamang balak kay Pangulong Ling? Jay Will. Yung tulad ni Pangulong Ling na heir ng isang malaking pamilyang mayaman. Hindi titignan kanya na gaya mo. Karaniwang batang babae. Kung talagang gusto niya si Ye Shuang-Shuang. Jay Wiwi. Ang tiyuhin ko. Pero siya ang department head ng Ling Corporation. Malapit na akong maging espesyal na katulong ni General Ling. Espesyal na katulong. Espesyal na katulong. Sobrang naiinggit. Sobrang naiinggit. Totoo ba, hindi ko alam. Ganito ba kadali? Pero ang espesyal na katulong ay hindi ba kailangang pagsusulit sa propesyonal na kakayahan ba? Jay Wiwi. Sobrang naib ka naman. Sa lipunang ito, kailan ba nakakita ng kakayahan? Ang tanging tinitingnan ay koneksyon. Salamat sa paghahanda ng mga dokumento para sa akin. Huwag nang tumingin, mag-uwian na tayo. Magtrabaho. Nais ko sanang makuha ang pagkakataon na maging espesyal na assistant ni Ginoo Ling. Mukhang hindi na ito mangyayari. Mukhang wala ng pag-asa. Ginoo Ling, ito ang mga dokumento na kailangang tingnan mo ngayon. May problema ka ba sa lalamunan? Ginoo Ling, huwag kang magbiro. Wala akong problema sa boses. Anong amoy ito? Siguro amoy ito ng pabango ng ibang tao. Allergic ako sa pabango. Nanay. Nanay, narito ang kumpanya. Anong gulo na naman ang gagawin mo? Anong gulo? Ngayon ay matapang ka na, ha? Pati ang tawag ko.
Hindi mo na sinasagot, ha? Tingin ko sa'yo, ikaw na matigas na babae. Talagang naghahanap ng kamatayan. Nanay, walang pera. Anong kakainin at iinumin? Kailangan pang makahanap ng girlfriend ang kapatid mo. Saan ba hindi kailangan ng pera? Kumuha ng pera, wag nang makipagtalo. Bilisan mo, bilisan mo. Bakit ka pinanganak ng mga magulang mo kundi para kumita at suportahan ako? Ibigay mo sa akin. Mama, ibigay mo sa akin. Mama, sabi ko na nga ba, hindi magkukulang si ate. Tara na. Nanay. Huwag. Tumigil ka. Ano ka ba? Naglakas loob kang sumigaw sa akin. Humihingi ako ng pera sa anak kong babae. Karapatan ko ito. Nanay, huwag ka nang magsalita. Ito ang aming pangulo. Huwag kang magbiro. Talagang pamilya siya nila. Ji Weiwei, tinanggal ka na. Bakit? Bakit tinanggal ang anak ko? Hindi kami nag-aalaga ng ibang lahi sa kumpanya. Ano ang ibig sabihin ng ibang lahi? Gaya ng pamilya niyo ng mga vampira. Hindi namin kayang suportahan sa kumpanya namin. Boss, tignan niyo. Basta't hindi niyo paalisin ang anak ko. Tinitiyak ko na hindi na kami magpapabalik-balik. Mag-alala kayo, sige na. Sapat na at sapat na pagkain. Alam ko pa rin ang tama. Wag na wag mong aalisin ang kapatid ko. Nga. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para umalis sa kumpanya. Baka maibigay ko pa sa kanya ang isang pagkakataon. Sige, aalis na kami. Salamat. Dahil sa inuwi mo ako kagabi. Kaya naman. Kung hindi, wala akong balak makialam. Kung ang pamilya mong vampira ay muling magdulot ng gulo sa kumpanya, kailangan mong umalis. Naiintindihan. Jai Weiwei. Si Pangulo Ling ay hindi kailanman nakikialam sa mga bagay ng iba. Bakit ngayon pa siya tutulong sa iyo? Hindi ko rin alam. Jai Weiwei. Pumunta ka sa opisina ng presidente. Daiwei. Anong ibig sabihin yan? Nasabi ko na ng malinaw. Si Ji Weiwei ay ngayon ang espesyal na katulong ng Pangulo. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ito ang ibig sabihin ni Ginoong Ling. Kung may duda ka, pumunta ka kay Ginoong Ling. Jai Weiwei. Hindi kita palalampasin. Ginoo Ling. Sigurado ka bang walang pagkakamali? Anong ibig mong sabihin? Kung walang pagkakamali, magsisimula na ako sa trabaho. Halika, uminom ng tsaa. Alam mo ba ang espesyal na katulong ng Pangulo? Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ba't ito ang ginagawa? Ling, aalisin mo ba ako sa trabaho? Ang batang ito, kahit na medyo nalilito, ay talagang kawili-wili. Wiwi, naging tagapayo ka na ng presidente. Dapat sana ay mag-imbita tayo para mag-celebrate, di ba? Ako, may lakad pa ako ngayong gabi. Pasensya na talaga. Ganito ang sinasabi mo. Parang tinatanggihan mo kaming lahat. Jai Weiwei, hindi ka naman ganun kasakim, di ba? Naging assistant na sa presidente na siya. Hindi ba kayang magbayad ng ganitong maliit na guest na kumanta? Wala bang budget? Sige na nga. Magre-reserve ako ng pwesto sa washing bar mamaya. Pupunta lahat. Ayos lang. Kita-kits mamaya.
Halika, halika, uminom ka. Mikay, uminom ka. Mikay maaari mo bang ibigay ito sa akin? Bigyan mo naman ng pabor ang manager. Halika, samahan mo akong uminom. Manager Lee, pakisuyo, magpakita ka ng kaunting respeto. Jai Weiwei, mukhang sawa ka na sa pagiging nasaling. Ginoong Ling, ito ba ang bagong espesyal na katulong na inatasan ninyo? Gustong tumakas? Walang paraan. Kailangan mong makasama ako ng maayos ngayon. Kung hindi, bukas paalis na ako sa Ling Corporation. Ginoong Ling, bakit ka pumunta sa ganitong maliit na lugar? Ginoong Ling, si Ji Weiwei ang may kasalanan. Mahilig sa gulo. Nang akit kay Supervisor Lee, wala tayong kinalaman dito. Tama, tama. Tungkol kay Ji Weiwei, siya ang nang-akit sa akin. Ginoong Ling, ako rin ay biktima. Lahat kayo, umalis kayo dito. Kita-kit sa GC bukas. Hanggang, Gong Ling, umalis ka na. Salamat, Gong Ling. Ayos ka lang naman. Gong Ling, malapit na magtanghali. Gong Ling, huwag mo na siyang alalahanin. Si Ginoong Ling ay umuwi ng eksakto bago mag-alas 12. Parang si Cinderella, na magbabago na. Mag-ayos ka na at umuwi ka na. Sige na. Naku. Malapit na ang oras ng pagbabago. Wala nang pakialam, dito na lang tayo. Ling Yi. Bakit pa kailangang makatagpo si Jiwei? Nakalimutan na ang oras. Dondon. Bakit andito ka? Kanina ba nakita mo yung isang bagay? Mataas at matangkad. At napakamalamig na lalaki. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ay. Tingnan natin kung may oras ka pang hulaan. Dondon. Dondon. Ikaw, baliw na babae. Bakit mo naman ibinabalik ang aking bagay? Si Supervisor Lee ay hindi pa rin nag-iisip na may masamang balak kay Ji Weiwei, di ba? Dun. Maglaro ka na. Bobo, huwag buksan ang pinto. Ay, Jai Weiwei, pinapaalalahanan kita ulit. Huwag buksan ang pinto. Siya ba ang ate Yuyu mo? Ginoong Lee, bakit ka nandito sa bahay ko? Jai Weiwei, gusto kong malaman kung anong klaseng babae ka. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka dito. Tatanungin kita. Nakatulog ka ba kay Ginoong Ling? Kung hindi, bakit siya ang tumayo para sa'yo ngayon? Wala akong anumang relasyon kay Ginoong Ling. Hindi ito kasing masama ng iniisip mo. Kung ganon, hindi ka naman babae ni Lingzong. Bakit hindi ka nalang maging babae ko? Ganon ba? Mas madali na akong makakapag-usap tungkol sa Shiju. Tumayo ka. Tumayo ka. Umalis ka. Bodang babae. Dun.
Dundun. Nasaktan ka, Dundun. Buti na lang andyan ka. Dundun. Yoyo. Hindi mo alam. Buti na lang nandyan si Dundun ngayon. Sinasabi mo ba na itong pusa? Ah. Sa sinabi mo. Parang napakamitikal ng pusa na ito. Baka ito ay isang boss na nagbago ng anyo. Para talagang protektahan ka. Siguradong ganito nga. Mukhang mas matalino ang kaibigan mo kaysa sayo. Mediocre. Si Manager Lee, wala. Mas mabuti pang huwag na lang. Siyempre, kakakawala lang niya sa trabaho. Ayaw ko nang palakihin pa ang sitwasyon. Tanga, kailangan mong tumawag ng pulis. Kung hindi ako nandito ngayon, di ka na sana minamaltrato ng gago na yun. Ikaw, sobrang bait ka kasi, kaya lagi kang inaapi. Kung ako lang sana, kailangan nating tumawag ng pulis. Tingnan natin kung gagawin pa niya to sa susunod. Sige na. Huwag kang mag-alala. Nandyan naman si Dundun, di ba? Hindi na siya magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik. CJ. Hayaan mong protektahan ka palagi ng iyong Dundun. Wala akong oras para dyan. Yoyo, bakit hindi ka nalang manatili ngayong gabi? Matutulog tayong tatlo ng sabay. Huwag. Hindi ko kayang tanggapin ang tatlong tao. Siguro mas mabuti na lang na huwag. Anong nangyari? Bakit? Mas gusto ko nang matulog mag-isa. Tara na. Dundun. Sasama rin kita matulog. Jay Wiwi, huwag kang magalit sa akin. Ayoko ngang matulog kasama ka. Dapat na tatlo. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng reaksyon sa tanga na ito. Jay Wiwi. Kahit na tinulungan ka ni Ginoong Ling, hindi mo maaring mangarap tungkol kay Ginoong Ling, na nakahiga sa sarili mong kama. Ngunit, dahil nandito si Ginoong Ling sa aking panaginip, di na ako magpapigil pa. Dahil dyan, ito ang unang halik ko. Ngayon, huwag mong asahan na makakapasok ka sa trabaho. Kailangan ko nang umalis agad. Kung hindi, ang iyong mga pangarap na pagmamahal ay magiging bangungot na. Jay Wiwi. Masarap bang makipaghalikan sa akin? Nang 9:00. Malalati na ako. Pasensya na, Ginoong Ling. Na-late ako ngayon. Ano ang dahilan? Bakit ka na-late? Hindi ko naman pwedeng sabihin na ako. Kaya ako nalate dahil sa panaginip. At saka ang pangunahing lalaki sa panaginip ay siya, di ba? Sabi ko. Ang alarm clock ko. Kaninang umaga ay pinatay ng pusa. Naniniwala ka ba? Hindi dahil tinulungan kita kagabi, ay mangarap ka na humalik sa akin. Hindi ba? Si Ginoong Ling ay kayang hulaan ito. Talagang kahanga-hanga. Wala. Tiyak na wala. Sigurado ka bang wala? Nanumpa ako, si Ji Weiwei, na ako ay may pagtanggap at paggalang para kay Ginoong Ling.
Walang ibang intensyon. Totoo ba? Nasugatan ang braso ni Ginoong Ling. Nakita ko kaninang umaga. Sige, maaari ka nang magpatuloy sa ginagawa mo. Pero itong band-aid. Dun. Pasensya na. Halika. Pero itong band-aid. Sige, maaari ka nang magpatuloy sa ginagawa mo. Sige, umalis ka na. Huwag siyang magduda sa aking pagkatao. David, dito ka sandali. Hoy, anong nangyari? Naalala mo ba? Si Dundun nasaktan ang kanyang braso kahapon. Nilagyan ko siya ng love heart na band-aid. Tandaan mo ha, anong nangyari? Katatapos ko lang mapansin. Nasugatan din ang braso ni Ling. Pero may band-aid din siya, na may drawing na puso. Jay Wiwi. Hindi ka magdududa. Si Ling ay si Dundun lang, di ba? Jay Wiwi. Halika. Jay Wiwi. Halika. Matagal na kitang hinahanap. Direct Day. Nasugatan ang braso ni Direk Ling. Tulungan mo akong sabihin sa kanya. Pupunta muna ako sa isang meeting. Huwag mong kalimutan. Hindi lang sa akin ang love sticker. Ano ba ang iniisip ko? Si Sefsei ay si Ginoong Ling. Humahanga ako sa sarili kong pag-iisip. Si Ji Weiwei ay talagang ganun. Nagbiro lang kami sa kanya. Ngunit siya, pinapapalaya si Supervisor Lee ni Ginoong Ling. Sobrang walang awa naman ito. Kaya nga. Sobrang walang puso ni Ji Weiwei. Tama nga. Sobrang malupit ni Ji Weiwei. Tama nga. Sobrang malupit nga, di ba? Siyempre siya ang may kasalanan sa simula. Bakit ako ang sinisisi? May tao. Dahil sa pag-akyat sa kama ni General Ling. Nanghihip ng hangin sa tainga niya, gusto niyang magkontrol. Ganitong kumpanya. Mas mabuting hindi na lang sumali. Akala ko ang nakakuha ng posisyon ay dahil sa pag-akyat sa kama. Sabi ko na nga. Bakit nga ba si General Ling kahapon nandito? Yung maliit na bar. Wala ako niyan. Jay Wiwi. Tanga ka ba? Bakit mo hinahayaan silang mang-api? Bakit si Lingzong na hindi natutulog ang nagsusumamo para sa'yo? Ang tanga mo. Jay Wiwi, dahil pinatalsik mo ako sa trabaho. Huwag mong asahang makakaligtas ka. Gusto kong mabansagan kang masama sa kumpanya. Ginoong Ling. Lee Sewen. Sino ang sinasabi mong umaakyat sa kama para umangat? Ako. Kahapon, sinungga ba ng bar si Jayat at pinisil-pisil siya? Sa gabi, pumasok siya sa bahay niya nang walang pahintulot. Ngayon, nagsisinungaling pa rin dito. Akala mo ba ang mga patakaran ng Ling? At ang batas ng Yuncheng ay hindi ka kayang kontrolin? Sino pa ba ang nagsisinungaling tungkol sa'yo? Ginoo Ling, wala akong sinabi kahit ano. Wala akong sinabi. Ginoong Ling, wala akong sinabi. Wala akong kinalaman kay Supervisor Lee. Wiwi, ikaw ang pinakamahabagin. Pakiusap, tulungan mo ako. Dapat bang palagi kayong manakit ng mabuti? Paulit-ulit kong pinapalampas. Pero palagi kang sumasobra. Ngayon, hindi na ako magpapalusot pa. Ginoo Ling, tungkol kay Ye Shuang-Shuang. Pakiusap, sundin mo ang patakaran ng kumpanya sa paghawak nito. Sa wakas, nagpakita ka ng tapang. Kung muling hihingi ka ng pabor para sa kanila, hindi na kita muling tutulungan kailanman. Ginoo Ling, huwag kang maniwala sa isang panig lang ni Ji Weiwei. Talagang wala akong sinabi kahit ano. Hindi porma ang surveillance ng kumpanya. Si Ye Shuang-Shuang ay nagpakalat ng chismis. Sadyang naninira sa mga katrabaho. David. Ginoong Ling. Dalhin mo silang lahat sa istasyon ng pulis. Gusto kong pagbayarin nila ito. Ginoong Ling. Ginoong Ling. Isang beses lang. Ginoo Ling.
Bilang aking espesyal na katulong, huwag kang magpigil. Dapat kang matutong lumaban. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Sobrang gwapo talaga ng ating Ginooling. Hindi mo alam. Kahapon gabi, pinahirapan si Liswen. Uf! Kahapon sa bar, hinawakan si Assistant G. Nang madaling araw, pumasok sa kanyang tahanan. Ngayon, naglakas loob ka pang magkalat ng chismis tungkol sa kanya. Akala mo ba ang mga patakaran ng Ling o ang batas ng Yoncheng ay hindi makakapigil sa iyo? Mas maganda pa ito kaysa sa mga nakakaaliw na kwento. Pero, paano nalaman ng mga boss nyo na si Lee Siwen ay pumasok sa bahay ng tao sa kalagitnaan ng gabi? Ikaw ba ang nagsabi niyan? Hindi naman. Tama. Hindi ko man lang nabanggit yun. Paano niya nalaman? Sakit sa parehong bahagi. Parehong paltos ang gamit. At alam pa na si Supervisor Lee ay pumasok sa bahay sa kalagitnaan ng gabi nang walang permiso. Siguro si Don din niya si Ling, di ba? Pasensya na. Bakit ka nagsalita ng ganito? Sinasabi ko lang naman na narinig kita. Si Dundan at si General Ling ay kahawig ng ugali. At maraming pagkakatulad. Kanina umaga nakita ko si Daiwei. Bitbit ang band-aid na may puso. Para palitan ang gamot ni General Ling. Kaya, talagang sadyang pagkakataon lang. Si General Ling ang nagkagusto sa'yo. Kaya palagi kitang sinusundan ng lihim. Pasensya na, Ji Weiwei. Pasensya na talaga. Sabi mo, gusto raw ni General Ling ako. Paano naman mangyayari yun? Kailangan kong bumili ng merienda para kay Dundan ngayon. Salamat sa kanyang tapang na nailigtas ang amo kagabi. Sakay na. Ako ba? Wala namang ibang tao dito, di ba? Hindi naman siya talagang may gusto sa akin, di ba? Ang awkward naman. Mas gugustuhin ko pang maglakad pa uwi. Sobrang baliw ko na. Si Lee Siwen ay naipasok na sa presinto. Bakit kailangan ko pang mag-alala sa kanya? Pupunta pa ako sa tindahan ng alagang hayop. Bibili ng merienda para kay Donden. Hindi maginhawa. Saktong-sakto, pupunta rin ako. Talaga. Ang swerte naman natin. Maraming salamat, Ginoong Ling. Grabe. Ngayon ko lang naiintindihan kung ano ang tawag sa awkward na usapan. Hindi ko alam kung anong merienda ang bibilhin kay Dundan. Ako na ang pipili para sa'yo. Dahil bibili ka ng merienda para sa akin. Siyempre, ako na ang pipili mismo. Ha, hindi talaga kami magkapareho ng antas. Hindi kami pwedeng mamili ng sabay. Ginoo Ling, ang aking dungdung. Ito ay isang aso. Ayaw nitong kumain ng mga ito. Ah, kaya pala ito ay isang aso. Gusto ko rin ng aso. Ah, maaari mo ba akong dalhin para makita? Si Ji Weiwei ay nagsabi na huwag magsinungaling, di ba? Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Jai Weiwei. Sigurado ka bang ayaw mo akong isama? Para makita ang iyong tuta. Talagang napakamasungit ni Dundun. Kahit sino na hindi kilala, kinakagat niya. Kaya talagang hindi siya dapat makipagkita sa ibang tao. Paalam. Si Jai Weiwei. Sobrang nakakatuwa. Hindi tama. Kung siya ay maghahanap ng Dundun sa gitna ng gabi,
Ano ang mangyayari kung makatagpo siya ng masamang tao? Dun. Nasaan ka? Dun. Nasaan ka? Tiyak na hinahanap ka niya. Dun. 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 Kain na kayo. Kahit na dog biscuit ito. Pero pamilya namin ang pusa at aso. Dapat naman silang kainin, sigurado. Halika. Pinili ko mismo, hindi mo pa rin binili. Sinasabi pa na si Donden ay isang aso. Hindi talaga ako kakain ng dog biscuit. Pasensya na, Donden. Pasensya na, ate, hindi kita nabilhan ng masarap. Pero, binilhan ka nito ng ate mo. Gusto mo ba? Isuot mo na. Anong ginagawa mo? Ayoko nga isuot to. Kapag isinuot mo tong kampana, madali kang mahahanap ng ate mo. Ako ang tagapagmana ng malaking kumpanya ng Ling. Bakit ako nandito para magdusa? Shit, bakit hindi ko maalis itong kampanilya? Dun. 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 Naglalaro ka. Sige, mag-isa ka na lang. Matutulog pa ako ng kaunti. Nanumpa ako, si Ling Yi. Hindi na ako babalik dito. Ginoong Ling. Ling. Ginoong Ling. Parang may sipon ka, ah. Nga. Ang pula ng mukha mo. Baka may lagnat ka. Huwag mag-alala. Kukunin ko ang gamot sa sipon para sa'yo. Hindi ko kailangan. Halika. Ginoong Ling. Kapag may sakit, kailangan talagang uminom ng gamot. Ayos na ba ito? Lumabas ka na. Bossling, uminom ka ng gamot sa sipon. Kailangan mong tanggalin ang scarf para makapagpalamig ka. Ikaw ay espesyal na katulong. Hindi kayaya. Sobrang pakialam mo na. Ay naku, tanggalin mo ang scarf. Mas mabilis kang gagaling nito. Parang narinig ko ang tunog ng kampana. Parang narinig ko ang tunog ng kampana. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Pasensya na. Nakialam ako ng hindi dapat. Hindi ko inasahan si Ginoong Ling na may ganitong hilig. Tanga. Pasensya na. Jai Wiwi. Anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Paalam.
Jay Wiwi. Ano bang iniisip mong tao ako? Hawak kamay, hawak kamay. Ay naku, sige na, sige na. Ginoo, anong kailangan ninyo? Gusto kong alisin ito. Pwede. Pero ang katong ito na kwenta ng pusa, parang hindi bagay sa'yo. Kung ganon, ipapakilala ko sa'yo. Isang kwenta ng aso. Hindi mo ba naintindihan? Gusto kong tanggalin ito. Hindi ito tungkol sa kwenta ng aso. Pwede naman. Tanggalin mo ang scarf mo. Boss. Saan ba ang mga pang-akit ng pusa dito? Ginooling. Kayo. Paano kayo nandito? Boss. Saan ba ang mga pang-akit ng pusa dito? Huwag mong sabihin sa kanya kung bakit ako nandito. CJ. Ginoong Ling. Kayo po. Bakit nandito kayo? Hindi ba bumili kayo ng aso? Bakit pumunta dito para bumili ng pang-aliw sa pusa? Ako po. Ganito pala iyon. Dapat nandoon iyon. Tumingin ka nga. CJ. Nakita ko na. Kakatingin ko lang, may nakita akong kwintas. Bigla itong lumipad. Baka nagkamali ka ng nakita. Nabulag ka. Nakita kong mali. Nakita mong mali. Pero parang pareho ito sa binili ko kahapon. Ito ang kukunin ko. Ito, binili ko para kay Dundun. Ginoong Ling. Uy, magandang babae. Sino sa inyo ang magbabayad? Ling-i, tingnan mo kung sino ang dumating. Siksyak Singwan. Ling-i, dumiretso ako dito pagkababa ng eroplano para hanapin ka. Masaya ka ba? Ling-i, dumiretso ako dito pagkababa ng eroplano para hanapin ka. Masaya ka ba? Ling-i, bakit nag-aalaga ka pa rin ng pusa? Alam mo bang pinakaayaw ko ang pusa? Kapag nagpakasal tayo, kailangan itong alisin. Anak, bakit hindi ko narinig na ayaw ni Xingwan ng pusa? Tay, hindi ko naman naisip na magpakasal sa kanya. Kaya hindi na kailangang pag-usapan ito. Ling-i, anong ibig mong sabihin? Noong una, ikaw ang humiling sa aking ama, na itakda ang kasunduan. Xingwan, dahil gusto ni Ling-i ang pusa. Subukan mo na lang itong tanggapin. Impossible. Sa tuwing naiisip ko na ang pusa ay kumakain ng daga, nagmumukha akong masama sa pakiramdam. Huwag na huwag mag-alaga ng pusa. Kaya pala ito ang dahilan ng paghihiwalay ni Ling-i at Xingwan. Matapos ang 3 taon ng relasyon, naghiwalay din sila. Kawawa ang anak ko, hindi makapagpahayag ng kanyang saloobin. Si Xingwan. Tinatanggihan na kita noon pa, at kailangan kong alagaan ang pusa na ito. Wala nang bisa ang ating kasunduan. Ling-i. Tio, kailangan mo akong tulungan. Dahil hindi pumayag si Ling-i. Tama na dito. Tia. Dahil wala kayong kapalaran ni Ling-i. Wala na rin akong dahilan para ipagpatuloy ang pagkain mo. Tia. Hindi kailanman hihiwalayan ng pamilya Ling ang isang tao para lamang sa isang pusa. Dahil dito, pupunta ako kay Yeshuang para linawin ito. Kapag ikinasal na tayo, kailangan itong ayusin. Sa ganitong paraan, parang si Ji Weiwei, napaka-cute at mabait na babae. Hindi ito karaniwan. Talagang gusto niya si Dundun. Ang late na. Hindi naman siya naghahanap sa akin ulit, di ba? Dundun. Dundun. Nasaan ka? Dundun. 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 Maligayang pagbabalik sa bansa, Xingwan.
Shuang-shuang, nagtatrabaho ka sa links. Sa taong wala ako. May mga babae bang lumapit kay Ling Ji? Oh, gusto mong tanungin tungkol kay General Ling, di ba? Kami ang pinakamagandang magkaibigan. Hindi mo pwedeng itago sa akin. Ji Weiwei, pinahamak mo ako na mapatalsik sa Ling Corporation. Ngayon, si Xiao Xingwan ay bumalik na sa bansa. Huwag mong sabihin na espesyal na assistant. Kahit na si Ling Corporation, huwag mong isipin na mapoproteo mo. Shuang-shuang. Basta't magamit mo ang sinasabi mo. Ang kwintas na ito na may diamante ay para sa iyo na. Bakit ka pa nagiging magalang sa akin? Babaeng walang halaga. Bakit siya ang may karapatang ipagtanggol ni Ling Ji? Bukas, makikita ko si Ji Weiwei. Ay naku, sige na. Huwag na nating pag-usapan ang mga hindi masayang bagay. Ngayon, ipagdiwang natin ang iyong pagbabalik sa bansa. Sige, naiintindihan ko na. Ginoong Ling. Ito ang dokumento na kailangan mo. Hindi ka ba natulog kagabi? Ah, ang pusa namin. Nawala ang aso namin. Naghahanap kami buong gabi. Paano ka pa makakapagtrabaho ng maayos? Uuwi na ako para magpahinga. Wala akong problema, kaya ko ito. Sige, mauna na ako. Hindi ko akalain na hindi siya natulog buong gabi para hanapin ako. Bakit siya ganun kabod? Pasensya na. Ikaw pala ang espesyal na katulong ni Ginoong Ling, si Ji Weiwei. Ikaw pala ang espesyal na katulong ni Ginoong Ling, si Ji Weiwei. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako ginaganyan? Ako ang kasintahan ni Ginoong Ling. Sabi ni Shuang-shuang. Itinalaga ka ni Ginoong Ling bilang kanyang espesyal na katulong. Katulong Ji. Ito ang kumpanya namin, at ang proyekto ng pakikipagtulungan sa inyong kumpanya. Pasensya na, Ginoong Ji. Gumawa ka ng 10 plano para sa akin ngayon. Kung hindi, hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Salamat sa hirap mo, Ginoong Ji. Kaya't salamat sa hirap mo, Ginoong Ji. Talagang masamang babae. Paano kaya nagugustuhan siya ni Ginoong Ling? Ay! Nakakainis na Xiao Xingwan. Pinaasa akong gumawa ng 10 plano. Ngayon hindi na makauwi. Ay! Hindi ko alam kung nasaan na ang aking dudu. Ah ah! Ang late na, bakit nagtatrabaho ka pa rin? Ginoong Ling. Inutusan ako ni Gianhe. Siya na gumawa ng 10 plano para sa kanya. Si Xingwan. Ikaw ang aking katulong. Bakit siya ang mag-aayos ng trabaho mo? Alaynan. Tara na. Bakit? Ihahatid kita pa uwi. Ay,
Hindi naman siguro. Talaga bang nai-inlove ako sa babaeng ito? Dun. Kagabi, naghanap siya sa akin. Hindi natulog buong gabi. Hayaan na lang siyang matulog ng kaunti pa. Jay Wiwi. Para hanapin si Dundan mo. Nagalaw ako sa buong barangay. Talagang pinilit ko na. Si Weiwei pala ay sumakay ng mamahaling kotse pabalik. Ayos ka, Ji Weiwei. Kasama mo pala si Dundan. Kaya naghanap ako ng matagal. Dahil sa ginawa mo kagabi. Dahil hindi ka natulog sa gabi. Patawarin na kita. Pero, kailangan kong kumuha ng larawan bilang ebidensya. Magandang gabi. Jay Wiwi. Hindi ka ba nahulog sa puso kay General Ling? Gusto mo ba ang ibigay ko sa iyo? Ling Yi. Jay Wiwi. Ling Yi. Ling Yi. Tapos na. Mukhang mag-umpisa na naman ang laban. Jay Wiwi. Bakit ka nakasakay sa sasakyan ni Ling Yi papasok sa trabaho? Dahil natulog tayo magkasama kagabi. Ano? Kagabi magkasama kayong natulog? Sigurado ka bang gusto mong magmukhang tanga dito? Siya ang tao ko. Wala kang karapatang pakialaman siya. At saka, ipagpapahinto na ang lahat ng pakikipagtulungan kay siya. Ling Yi, pinasok ko lang siya na gumawa ng ilang mga plano. At ikaw ay nag-cancel ng pakikipagtulungan sa siya. Paano ko sasabihin ito sa ama ko pagbalik ko? Iyan ay iyong problema. Tara na. Huwag ka nang magalit. Singwan. Yung si Ji Weiwei ay basta lang. Bigla na lang naisip ni Ginoo Ling. Isang babae na walang kapangyarihan at posisyon. Gusto mong durugin siya. Para lang parang durugin ang isang langgam. Madali lang. Jay Wiwi. Gusto kong sirain ang kanyang reputasyon. Tingnan kung gusto pa rin siya ni Ling Yi. Sabi mo, natutulog ka sa sasakyan kasama si Ginoong Ling kagabi. Sobrang pagod talaga kahapon. Umaga pa lang, nakasalubong ko ang kasintahan ni Ginoong Ling. Talagang natakot ako. Pero kagabi, malinaw kong nakita. Natutulog ka sa sasakyan kasama si Dundun. Impossible. Kahapon ng gabi, kasama ko si General Ling. Natulog. Pagkagising ko sa umaga, si General Ling din ang nakita ko. Hindi ba? Si Ginoong Ling ay nagiging pusa sa hating gabi, at nagiging tao muli sa umaga. Sino bang may ganitong kakayahan? Walang tao. Na nag-iiba-iba ng anyo. Baka naman ako'y nag-iisip ng labis. Ginoong Joy. Alam ko siguradong alam mo rin. Kanselahin ang kooperasyon. Siguradong masasaktan din ang pamilya Ling. Ngayon ang hapunan. Pakiusap, magdagdag ka ng magagandang salita para sa kooperasyon ng dalawang pamilya. Sa pagitan ng dalawang pamilya. Ginoong Xia. Isa lang akong maliit na assistant. Sobra kang magpahalaga sa akin. Jay Wiwi. Sa huli, ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Kailangan lang, makapagbigay ka ng magandang salita para sa pamilya Xia. Sisiguraduhin ko. Hindi na kita hahanapin pa ng problema sa hinaharap. Sige na nga. Jay Wiwi. Maghintay ka na lang na mapahiya at masira ang pangalan mo. Si Assistant Jai. Salamat sa paglimot sa nakaraan. Sumali ka sa hapunan. Ipinapaabot ko sa iyo ang aking inumin. Hindi ako masyadong marunong uminom. Jay Wiwi.
Hindi mo kami binibigyan ng mukha, yan eh. Siya. O natatakot ka na mailason dito? Hindi. Kung hindi iyon ang ibig sabihin, ubusin mo na ang baso na ito. Ubusin mo ang baso na ito. Tiyak na makikita niyang may lalaki at gusto niyang lumapit. Kaya kailangan kong maging maingat. Naghahanap na siya ng lalaki para sa kanya. Pasensya na, yan eh. Siya, nahuli ako. Sino ito? Siya nga. Isa siyang empleyado ng kumpanya namin. Ang pangalan niya ay Ji Weiwei. Isang babaeng umaasa sa kama para umangat. Ginoong Jai, anong nangyari? Gongzong, lasing si Ginoong Ji. Ihatid na natin siya pa uwi. CJ, ako na ang maghahatid. Jai Weiwei. Hintayin mong madungisan ang iyong pagkatao. Tingnan natin kung si Ling Ewi ay magmamalasakit pa sa iyo. Huwag kayong magpakatanga dyan. Kumain at uminom na kayo. David, tulungan mo akong tawagin si Assistant G. Ngayon, si Miss Sia ay nagpadala ng imbitasyon kay Assistant G. Pumunta siya sa salu-salo. Tanga. Kakabreak lang niya sa pamilya Sia kaninang umaga. Hindi ko alam kung ito ay isang trap. Ling Yi, hindi ko inasahan na makakapunta ka. Talaga namang sobrang saya ko. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Si Ji Weiwei, ano? Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. Bakit ko pa siya makikita? Tama ba, Ginoo Ling? Hindi pa kami nakakita ni Ji Weiwei. Ganun ba? Ibabalik ko ulit ang tanong sa'yo. Nasaan siya? Dinala siya ni Guming. Kung sakaling may mangyari sa kanya, pinapagawa ko sa inyo dito sa Yuncheng. Wala na kayong magiging lugar pa. Dalhin niyo itong dalawang babae. Sa pulisya. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ling Yao. Nakita na. Dinala si Ji Weiwei sa Fanghua Hotel. Maliit na magandang babae. Narito na ako. Ang ganda ng katawan mo. Gabi na. Bibigyan kita ng saya. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ako ang espesyal na katulong ni Ling. Kapag nalaman niya ito, hindi kanya palalampasin. Walang pakialam sa kung anong posisyon niya. Ngayong gabi, ikaw ang akin. Hindi ka makakatakas. Huwag, huwag. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ako ito. Alam ko na darating ka para iligtas ako. Sino ka ba talaga? Sino ka para saktan ako? Ayaw mo bang mabuhay? Wala akong pakialam kung sino ka. Gusto kong malaman mo. Siya ang babae na hindi mo kayang hamakin. Sino ka ba talaga? Sinabi na ni Xiaxingwan na isa siyang escort. Hindi mo naman kailangang saktan ang pamilya Gu para sa kanya. Ginoong Ling, si Xiaxingwan at si Ye Shuangshuang ay dinala na sa presinto. Paano haharapin ang taong ito? Ginoong Ling. Pinakamayamang pamilya ng Yuncheng ang Ling. Ling Yi. Hindi ba mahilig siyang maghubad? Hubarin natin siya ng damit. Itapon sa kalye. CJ. Gusto mo talagang maghubad, ano? Pakawalan mo ako. Nagkamali ako, Ginoong Ling. Huwag, Ginoong Ling. Hindi na ako mangahas ulit. Huwag kang umalis.
Dun. Bumalik ka na. Kailan ka uwi? Naku. Bakit siya nagising ng ganito kaaga ngayon? Kahapon ka. Nakita mo ba ako at si Ling? Ay naku. Parang ang saya-saya mo kagabi. Bakit ngayon nagsisisi ka na? Ayaw. Malapit nang dumating ang oras ng pagbawi. Ayaw. Malapit nang dumating ang oras ng pagbawi. Dun. Natakot kita ba? Huwag mag-alala, kukunin ko ang walis. Gnesis Ling. Hindi ka na ba umuwi? Kakauwi ko lang mula sa banyo. Pagbalik ko, nakita kong umalis ka na. Akala ko umuwi ka na. Kahapon gabi, sobrang pagod na ako. Sakit ba sa puso mong payagan akong umalis? Nandito pa si Danden. Sinasabi mo ba yung pusa? Kagagaling lang niya doon. Ganun ba, titignan ko. So, mas gusto mo si Dundan? O ako? Star, gabi na. Huwag ka nang magalit. Siya ay isang mahirap na babae. Marami tayong paraan. Naniwala lang ako sa sinabi mo. Kaya ako napadala sa istasyon ng pulis. At nagdusa pang ma-reject ni Ling Ji. Noong nakaraan, nagkamali kami. Ngayon, ako na ang maglalabas ng 1,000,000. Hindi ako naniniwala na hindi siya maapektuhan ng kanyang ina. Ano ang ibig sabihin nito? Noong nakaraan, si Ji Weiwei at ang kanyang ina ay dinala ang kapatid na lalaki para humingi ng pera sa kanya. Mukhang kulang na kulang sila sa pera. Sa tingin mo, kung mag-aalok ako ng 1,000,000 piso bilang dote, magiging interesado kaya ang kanyang ina? Ang anak ng mahirap ay talagang ginagamit para sa pera. Maglalabas ako ng 5,000,000. Ipinapangasawa siya sa isang tanga. O ikaw ay mapagbigay. Pupunta na ako para hanapin ang kanyang ina. Halo, nanay. Jai Wiwi. Malapit nang mamatay si nanay. Bumalik ka na agad. Nanay, ilang beses mo na akong pinapahintulutan gamit ito. Abala ako ngayon. Sige na, aalis na ako. Totoo na ito sa pagkakataong ito. Bumalik ka na agad. Ano ba talaga ang nangyayari? Uuwi na ako agad. Narinig mo na, di ba? Siguradong babalik si ate. Kailangan mong panindigan ang salita mo. Huwag kang magbabago ng isip. Si Ji Weiwei ay napalad na may ganitong pamilya. Totoo ngang swerte siya. Huwag kang mag-alala. Basta't sundin niyo ang sinasabi ko. Tinitiyak kong pakakasalan niya ang anak ng layang. At mamumuhay ng masaya. Nanay. Nasaan si nanay? Bakit ka tumatakbo ng ganun kabilis? Magsalita. Anong sinasabi mo? Babae ka pa naman. Mag-ingat ka naman. Inay, ikaw. Sino siya? Siya ang batang lalaki ng pamilya Liang. Napakayaman ng pamilya nila. Sinasabi na ng nanay mo. Nakausap na niya ang pamilya nila. Basta magpakasal ka lang doon. Magbibigay sila ng 500,000 pang-aliw. May pakana ba kayo? Ganyan niyo pa akong niloloko. Kayo, bitawan mo. Iyan ay 5,000,000. Hindi 500. Basta't pumayag ka. Yayaman na ang pamilya natin. Bitawan mo na. Tingnan mo. Mali naman si Xianxian. Wiwi. Kung meron kang 500,000 ito,
Matutulungan ka ni Sensia na makabili ng bahay at mag-asawa. Magkakaroon ka rin ng magandang kinabukasan. Mapapahinga na si nanay ng may kapanatagan. Nanay, ako ba talaga ay anak mo? Pwede mong sabihin ang ganitong bagay. Iyan ay isang hangal. Ah, Jay Wiwi. Nagkita na naman tayo. Ikaw na naman. Jay Wiwi. Siling A ay gusto lang maglaro sa'yo. Hindi kanya pakakasalan. Siya, ang pinakamagandang pagpipilian mo patungo sa mayamang pamilya. Pinakamainam na pagpipilian. Maganda. Gusto ko. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Pinapahirapan kita. Inay, madali ba ako? Jay Wiwi. Talagang matindi ang ginawa ng nanay mo sa'yo. Nanay. Ito na ang huli kong tawag sa'yo, nanay. Simula ngayon, wala na tayong ugnayan, tapos na ang lahat. Kung tapos na nga. Mayroon na tayong 5 milyong. Wala na tayong dapat ipag-alala sa pagkain at inumin. Tuwing humihingi ako sa iyo ng pera, parang namamalimos ako. Sa hinaharap, hindi na tayo kailangang magtiis ng ganyang kahirapan. Mayroon akong buwanang sahod na 8,000 yuan. Kaya't nagtitipid ako. Para sa inyo ng 6,000. Ngunit ganyan ang trato ninyo sa akin. Tandaan, kailangang matutong lumaban. Protektahan mo ang sarili mo. Si Xingwan. Ngayon, ang tanging makakalaban sa'yo ay siling iyo lang. Wiwi. Si Xingwan. Binili mo ang 500,000 halaga ng dowry para sa pamilya ko. Para gawing asawa ko itong hangal. Pero naisip mo na ba? Kahit wala ako, hindi pa rin mapapangasawa ka ni Linggi. Kahit hindi ko makuha, hindi ko kailanman papayagan na mapangasawa ka nitong mahirap na babae. Magpakasal sa pamilya Ling para magpakasaya. Dahil hindi ka karapat-dapat. Si Xingwan. Para kang naghahanap ng kamatayan. Day Wei. Agad mong hanapin kung nasaan ang ina ni Ji Weiwei. At iba pa, palabas ng balita. Sino mang makikipagtulungan sa pamilyang Xia ay tahasang lumalaban sa pamilyang Ling. CJ, gagawin ko na ito. Sobrang init ko ah. Agad niyo siyang ikulong sa loob ng kwarto. Huwag kang lumapit. Ang ganda mo. Huwag kang lumapit. Andy. Siya, tingnan mo. Naging maayos din ang bagay na ito. Ang pera natin. Ano bang nagmamadali? Kahit 5 milyon lang yan. Hindi ko ba kayang magbayad? May pera ka ba o wala? Bakit ka nag-aalala? Tatawagan ko na ang tatay ko para magpadala ng pera. Hello, Tay. Ano bang nangyayari? Ano bang nagawa mo kay Lingdi? Ngayon ay hayagan niyang inihahayag na kailangan nating ihiwalay ang ating sarili sa pamilya Xia. Lahat ng negosyo ay kailangang makipag-terminate sa atin. Ano? Ngayon ay nalugi na ang kumpanya. Wala tayong makuhang kahit 1 sentimo. Utang pa ng ilang bilyon sa bangko. Bakit? Alam ba ni Ling Yi ang tungkol kay Ji Weiwei? Andy. Siya, ibabalik mo ba ang perang ito o hindi? Bibigyan kita ng ulo, ibabalik ko. Agad mong pakawalan si Ji Weiwei. Si Xingwan, sabi mo ibigay, ibigay mo. Sabi mo hindi, hindi ibigay. Ano ba tingin mo sa amin? Tama nga. Ikaw ang nagsabi noon. Hayaan si Weiwei na matulog kasama ang tanga na ito. Kapag natapos na ang trabaho, ibigay mo ang pera. Ngayon, mahirap magbago ng isip. Hindi ganun kadali. Lumayo ka sa akin. Ngayon, huwag magbukas ng pinto. Talagang nagawa ng tanga ito. Lahat tayo ay mamamatay. Hindi ba't ang pamilya Xia sa Yonsheng ay laging may huling salita? Natatakot ka pa sa kanya. Jay Wiwi. Lumayo ka sa akin.
Ate, ang saya nito. Si Aksingwan. Bakit ang bilis mong pumasok? Hindi ba't gusto mong agawin siya? Jai Wiwi. Huwag kang maging hindi marunong umunawa. Pinapayagan kitang magpakasal kay Leang Xiaole. Para sa kabutihan mo. Dahil hindi ka pumayag. Ang nangyari ngayon ay parang hindi nangyari. CJ. Kung ganun, dahil ikakasal ka sa pamilyang Liang. Napakabuti naman. Mas mabuti pa. Ikaw na lang ang magpakasal. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Paano ako ikakasal sa tanga na ito? Kung ako ang magpapakasal sa'yo. Kung ako ang magpapakasal sa'yo. Ling Yi. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Isa siyang tanga. Siyempre alam ko. Basta't pumayag kang magpakasal sa pamilyang Liang. Marahil ay patuloy akong makikipagtulungan sa pamilyang siya. Ling Yi. Huwag kang masyadong lumabis. Bibigyan kita ng 1 minutong pag-isipan. Hoy. Sige na, sumagot ka na. Tatay. Anong sinabi mo? Gusto mo bang dahil sa pera? Ipakasal ako sa isang tanga. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan dito? Bakit kailangan pang mang-istorbo sa mga babae ni Ling Yi? Ngayon, kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal. Ako ba'y anak mo? Akala ko si Miss Xia ay hindi marunong malungkot. Kanina, masaya ka pang itinulak ako, si Xia uli. Hindi ba't masaya ka noon? Jai Wiwi. Alam ko na ang aking pagkakamali. Mahal na Ginoo, mayroon kang malaking kapangyarihan. Pakiusap, hayaan mong palayain si Ling Yi. Palayain mo na ang pamilya Xia. Kung noon pa man, tiiyak na mapapatawad kita. Ngunit ang tao ay lumalaki. Ang aking paulit-ulit na pagtanggap ay magdadala lamang sa masamang tao, lalong lumalala. Sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Tao, dalhin sila yang sayaw, at siksyak singwan, sa silid. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Huwag kang lumapit. Palayain mo ako. Huwag kang lumapit. Palayain mo ako. Huwag kang lumapit. Palayain mo ako. Miwi, tingnan mo. Hindi mo rin sinabi kay Mama na nagde-date kayo ni Ginoong Ling. Tingnan mo. Magkarelasyon na kayong dalawa. Kaya tungkol sa bahay pagkasal ni Xianxian, maari bang humingi ng tulong kay Ginoong Ling? Tulungan siya. Hindi ba't mayroon na kayong 5 milyon? Bakit kulang pa rin kayo sa pera? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi dahil sa kanya na nakikialam, nakuha na sana namin ang 5 milyong iyon. Talagang mabuti kayong pamilya para sa akin. Wiwi, ano ang gagawin nila? Nakikipagsabuatan sa iba para bumili at magbenta ng mga babae. Tiyak na ang ebidensya. Hayaan ang batas ang magpasya ng kanilang kasalanan. Jai Wiwi, sasabihin ko sa'yo. Pinaghirapan kitang palakihin. Ngayon ay nagbabayad ka ng utang na loob sa puot. Gusto mong ikulong ako. Sa tingin ko, mula nang itinulak mo ako, kay Leang Xiaole. Napatigil na ang ugnayan namin bilang mag-ina. Dalhin na sila sa pulisya. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Jai Wiwi. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Jai Wiwi. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Hindi mo ba may isip na masama ako? Siyempre, hindi. Matagal na kitang gustong turuan na lumaban pabalik. Yung kanina, kalma. Decisive. Mas gwapo kaysa dati. Salamat. Salamat sa tuwing ako ay may problema. Na tumutulong sa akin. Parang,
Isang tagapagtanggol. Ganoon ba ako kaganda ayon sa iyo? Totoo ba? Mula sa iyo. Pahintulutan mo akong maging espesyal na katulong. At sa bar, tinulungan mo akong makaalpas. At noong nakaraang pagkakataon sa gitnang droga. Pasensya na. Parang dumating ako. Hindi sa tamang oras. Wala. Hindi naman, di ba? Talagang kamukha si Ginoong Ling at si Dundun. Hindi naman sila iisang tao, di ba? Ngayon, kailangan kong patunayan ito. Wiwi. Saan napunta si Dundun? Dala ko pa namang masarap na pagkain para sa kanya. Salamat sa iyo. Nga. Matagal na rin akong hindi nakita si Dundan. Palagi siyang misteryoso. Nandito si Linggi. Siguradong hindi lalabas si Dundan. Ngayon, gusto kong pasyakin si Linggi. Tingnan natin kung magiging pusa siya. Boss Ling. Ako ang pinakamabuting kaibigan ni Weiwei. Ngayon. Hindi tayo uwi hanggat hindi tayo lasing. CJ. Hindi uwi hanggat hindi lasing. Tagay. Sinasabi ko sa'yo. Tungkol sa linya ng pag-ibig mo. Hindi pwede. Kasi hindi pwede ang pag-ibig. Wiwi. Ikaw at si Uyu, magpatuloy kayo sa paglalaro. Uwi na ako. Hindi pwede, hindi pwede. Huwag kang tumakas. Ginoong Ling. Sinasabi mo. Hindi ka pwedeng umalis. Yung maliit na talento sa bahay. Hindi pa nga namin na ipapakita sa'yo. Umalis ka na. Wala naman akong espesyal na talento sa bahay. Ayos lang ba? Huwag kang umalis. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba palaging gustong malaman? Ang relasyon ni Ling A at Dundun. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Pwede bang huwag kang maging boring? Kaya't magpusta tayo. Kung siya talaga si Dundun. Ako si Tangyi Uyu. Iinom kita ng 1 taon ng milk tea. 1 taon ng milk tea. 1 taon. Sabi mo. 1 taon. Para sa 1 taon ng milk tea. Pinaghirapan ko. Yoyo, bakit ka natumba sa pag-inom? Bilang pa ba ang ating pustahan? Malapit na akong magbago. Kailangan kong umuwi agad. Ling-i, ikaw. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan ko pang uminom ng gatas na tsaa sa loob ng 1 taon. Kaya hindi ka pwedeng umalis. Tunay na naging pusa na siya. Gailan? Gaisan. Paano na kaya ang pagtatapos nito?
Talagang ikaw ang naging Ginoong Ling. Ipapasuot mo ba sa akin? Ito ang pusong singsing na minana namin sa pamilya Ling. Kapag sinuot ito ng mga nagmamahalan, ay magkakaintindihan tayo. Diyos ko! Kapag ang aking lihim ay nalantad, hindi lang ako. Buong pamilya ko ay maaaring makatagpo ng kapahamakan. Huwag kang mag-alala. Nanumpa ako. Tiyak na iingatan ko ang lihim na ito para sa iyo. Ah! Sabi mo si Yoyo. Walang problema. Walang problema. Nabusog siya. Kinabukasan, wala na siyang maalala. Kung ikaw si Ling, ano ang gagawin mo noon? Jay Wiwi. Kailan ka naging ganito kamahiyain? Huwag nang magpatumpik-tumpik. Matulog ka na. Magpapalit ako ng damit. Huwag kang tumingin. Gising ka na ba ng matagal? May nakita ka bang iba? Wala akong ganon. Simula ngayon, akin ka na. Tumingin ka lang. Nagpapakita ka ba ng nararamdaman? Hindi ko akalain na makikita kita. Ang swerte naman. Maswerte ako. Simula nang makilala kita, nagbago na ang buong mundo ko. Mikmik. Siling ba ay nagbago na talaga? Gusto mo pa ba akong magbago? Sapat na ba ito? Sapat na. Umalis ka na. Aalis na ako. Talagang ang mga bagay ay nagkakasama sa uri. Huwag mong sabihin kaibigan ko. CJ. Kailangan mong ibalik sa akin yung halik kanina. Anong nangyari? Jay Wiwi. Sobra ka na talaga. Bakit mo pa ginawa yan sa harap ko? Gumawa ng mga nakakahiya kay Ling. Pwede bang medyo maging maingat ka sa pagsasalita? Hindi ka man lang nahihiya. Sige na. Ngayon, pwede mo bang ikwento sa akin? Ang nangyari kagabi. Siling A ba talaga ay naging 30% pusa? Paano naman mangyayari iyon? Pero, parang nakita ko ang biglang liwanag na sumiklab. Tapos, Siling A ay naging si Dundun. Wala namang ganun. Kahapon gabi, sobrang lasing ka na. Siguradong nananaginip ka lang. Naiintindihan mo na ba? Talaga bang? Nangyari bang nagkaroon lang ako ng hallucination dahil sa sobrang inom?
Bakit hindi na lang natin pag-usapan sa telepono? Bakit kailangang pumunta pa sa ganitong lugar? Paano? Naging asawa na ako ni Liang. Hindi na ako makakapunta sa ganitong lugar. Huwag na kayong magsalita ng mapanira. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? Naaalala mo pa ba noong araw? Bakit hiwalay si Ling Yi sa'yo? Naaalala ko. Di ba dahil ayaw ko sa pusa? Hindi mo ba nakikita na kakaiba yun? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ang dahilan kung bakit si Ling Yi ay kailangang umuwi bago mag-alas 12 ay dahil pagkatapos ng alas 12, siya ay nagiging pusa. Kaya alam niya na sobrang ayaw mo sa mga pusa. Kaya nagpasya siyang makipaghiwalay sa iyo. Ling Yi. Pasensya na, Xingwan. Kailangan kong umuwi bago mag-alas 12. Hindi ba pwedeng magbigay ng eksepsyon ngayong gabi? Ling Yi. Ling Yi. Tatlong pusa, umalis ka na. May hindi nakasulat na tuntunin sa pamilya Ling. Ang mga lalaking may edad ay dapat umuwi bago mag-alas 12 ng gabi. May mga bulong-bulungan na ang pamilya Ling ay sinumpa. Ngunit walang nakakaalam kung anong sumpa iyon. Kung talagang gusto mong malaman ang sagot, bakit hindi natin subukang hulihin siya sa kanyang sariling larangan? Pero paano tayong dalawa ang makakalaban kay Ling Di? Kung talagang nagiging pusa siya sa hating gabi, ano ang magagawa natin? Hindi ba tayo ay parang isang pusa lamang? Nga, lumampas na ng alas 12. Diretso tayong papasok sa bahay ni Ji Weiwei. Huhulihin ang pusa at magkakaroon ng live broadcast. Makikita ko kung paano pa makakatakas si Ling Yi mula sa aking mga kamay. Juan, simula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Ang bilis mo namang gustong palitan ang alaga. O gusto mo lang ng mas gwapo? Bakit naman? Isa lang itong batang pusa. Hindi mo naman siguro kayang magselos dito, di ba? Oh, kaya ginagawa mo ito para sa... Tingnan mo, mukha ba itong katulad mo? Pinili ko talaga ito ng espesyal. Hulaan mo para saan ko ito binili. Maliit na pilyo. Dahil nagsumikap ka ng ganito. Bibili ako ng takeout para sa'yo. Sige ba? Sa tingin ko, ikaw ang nagugutom. Pindutin mo lang kung anong gusto mo. Kung hindi, sa umaga kapag nag-ehersisyo ka, hindi ka kakayanin. Ang bilis naman. Huwag kang lalabas. Hindi naman ganito kabilis ang delivery. Medyo delikado si Weiwei. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makalabas. Nandyan ang pusa. Habulin mo ito. Ano ang balak nyo? Habulin mo ito. Bakit? Tara na. Juan.
Ling Yi. Ling Yi. Parang alam ni Xiaxingwan at ng iba pa ang nangyayari. Pagpasok pa lang. Parang alam ni Xiaxingwan at ng iba pa ang nangyayari. Agad nilang kinuha si Huan Huan pagpasok. Mukhang masyado pang magaan ang parusa sa kanila noong nakaraan. Sana ay mas mabigat ito. Hello. Vivi, bilisan mong buksan ang telepono. Si Xiaxingwan ay nagla-livestream na parang isang boss na pusa. Maligayang pagdating sa aking livestream. Ngayon, nakikita ninyo. Hindi lang isang ordinaryong main koon ang pusa. Ito ay isang pusa na sinumpa. Na nagkakaroon ng anyo ng pusa sa gitna ng gabi. Nagiging anyong tao ang halimaw kapag umaga. Ganun ba talaga kahanga? Baka nag-imbento lang sila ng kwento. Huwag tayong magpaloko. Nang ilusyon ba sila? Kailangan lang nating maghintay hanggang umaga. Doon natin malalaman ang totoo. Lahat ng narito ngayon. Basta makasama lang ako hanggang umaga. Kung hindi magbago ang anyo nitong pusa, ibibigay ko kayong lahat. 1,000 piso na gift certificate. Totoo ba? Sa ngayon, milyon-milyong tao na ang nasa livestream. Kung isang tao 1,000, di ba't magpapalugi tayo ng milyon? Xiaxingwan ng Summer ay ang dalaga ng pamilya Xia. Hindi naman kami kulang sa pera. Kung mananalo ako, pakiusap, bigyan niyo ako ng atensyon. Asawa. Ano sa tingin mo, paano nalaman ni Xiaxingwan ito? Hindi pwede, hindi ko maaring hayaan na lumala ang sitwasyon. Tatawag ako kay Xiaxingwan agad. Hoy! Xiaxingwan, ano bang ginagawa mo? Agad na patayin ang live stream. Tita, hindi ko naman sinabi kung kanino ang pusa na ito. Bakit ka nagmamadali? Ay! Sino ba itong tao? Parang sa tunog, siya yon. Ang babaeng si Fi ng Ling Corporation. Baka ang misteryosong sumpa ng pamilya Ling ay ang paggagawang pusa tuwing hating gabi. Huwag kayong mag-alala lahat. May 3 minuto pa. Maghintay tayo at abangan ang kaganapan. Mandaraya. Yeshuang-shuang, halos umaga na. Bakit hindi pa ito nagiging iba? Maghintay pa kayo. Baka kailangan pang maghintay hanggang sumikat ang araw. Sikat na ang araw, okay. Para tayong ginagago dito. Nandito ako para makisama sa inyo hanggang umaga. Hindi na maabot ang klase na ito mula sa langit. Sabi ng 1,000 na voucher, kailangan itong ipadala. Bakit hindi ka nagbabago? Bakit hindi ka nagbabago? Tigilan mo na, sobrang nakakadiri ang pang-aabuso sa hayop. Nireport na ng mga mahilig sa pusa. Parang nababaliw na ang 2 taong ito. Bumago ka na. Tumigil ka na. Kung magpapatuloy pa tayo, tiyak na masisira tayo. Nakiusap na siling na ipaliwanag ang issue. Kayo mga hangal, naghihintay pa ba kayo na magbago? Hindi na talaga mangyayari. Tungkol sa usap-usapang nag-viral kagabi tungkol sa pag-aaway ng pamilya Ling. Gagamitin ng pamilya Ling ang batas para sa kanilang depensa. Gawin mong mapait na kapalit ang mga nagkakalat ng chismis. Ngayon, tapos na talaga ito. Kumusta po, tito at tita? Ay! Inay at itay. Hindi naligtas dito sa labas. Babalik ko si Wewi sa bahay para tumira. Ay naku! Kaya niyo bang bumalik at manirahan dito? Sobrang tuwa talaga ni nanay. Halika, maupo na kayo. Dahil pinili mo si Lingji. Kailangan mong panatilihing lihim ito para sa kanya. Kung hindi, maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa buhay mo. Mag-alala ka, tito. Sisikapin kong protektahan si Lingji. At iingatan ang lihim ni Lingji. Weiwei ah. Ito ang kayamanan ng pamilya Ling. Halika, ibinibigay ko ito sa iyo. Ito. Maaari ko bang tanggapin ito? Maliban kung ayaw mong maging manugang ng pamilya Ling. Gusto ko. Sino ba namang ayaw maging manugang ng mayayamang pamilya? Bakit mo naman nasabi ang nasa isip mo? Ang pagiging manugang ng mayayamang pamilya ay hindi lang ito. Idadagdag ko pa ang 3 ari-arian para sa iyo. 1 lupain,
10 tindahan. Magdagdag pa ng isang gusali ng opisina. Ito. Para ba sa akin lahat ito? Siyempre. Basta ikakasal ka kay Linggi. Lahat ng kayamanan ng Ling pamilya ay sayo na. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Tingnan mo kung nananaginip ka lang ba. Ang aming kasal ay gaganapin sa susunod na buwan. Kahit na ito ay isang panaginip, gagawin kong totoo ang iyong mga pangarap. Ji Weiwei, magiging mayaman ka na. Asawa, ikaw at ang anak ay pumasok na sa kwarto. May gusto akong pag-usapan kay Weiwei. Weiwei. 100 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Ling ay sinumpa. Lahat ng mga lalaking nasa hustong gulang ay magiging pusa sa hating gabi. Wala bang paraan para mapawi ito? Ay. Nakasulat sa mga sinaunang aklat, kapag nagmahal ang dalawang babae at nag-ugat ang kanilang dugo, para maalis ang sumpa, kailangan mo ring inumin ang sariwang dugo ng minamahal mo. Para mapawi ang sumpa. Ah, ganun pala. Di ba't ang dali lang nun? Ha? Tingnan mo. Nasubukan ko na lahat ng ito. Wala nang silbi. Huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Sisi mo, ikaw na masamang babae. Pinahirapan mo ako. 2 beses na akong nahuli ng pulis. Hindi naman ito kasalanan ko. Sila ang may kasalanan, si Ji Weiwei at si Linggi. Sobrang tuso nila. Anong ibig sabihin nito? Tingnan mo. Ito ang larawan na nahanap ko sa Weibo ni Tang Yuyu. Nakita mo ba? Hindi mo ba napansin? Tuwing nagiging ibang tao si Ling-i, laging nandyan ang pusa na main koon. Hindi mo ba ito nakikita na kakaiba? Kung muli kang magkakamali sa pagkakataong ito, gagawin kong mas masakit pa sa kamatayan ang iyong buhay. Ganito na lang. Ngayong gabi, maghanap tayo ng ilang mamamahayag. At ikot natin sila. Basta't maabot natin sila hanggang hating gabi. Tiyak na makikita ang kanilang tunay na anyo. Paano ko sila mapapahinto? Ling-i. Sisiwasiin mo na pinili mo si Ji Weiwei. Ang hindi ko makuha, Siksyak Singwan. Dapat ay sirain. Ginoong Ling, matagal ka nang nagtatrabaho. Magpahinga ka naman. Malapit na tayong ikasal. Kailangan kong tapusin ang trabaho ng maaga. Magbibigay tayo ng bakasyon sa mga empleyado. Bakit? Nandito tayo sa kumpanya. Hindi ito maganda. Kung may mga taong walang modo, hayaan na lang silang magdusa. Oy, mukhang masaya ka. Ay, Hangi. Layang, bakit ka nandito? Tawagin mo rin akong Giangi. Layang, Ling-i. Ngayon, ako ay naging katatawanan sa industriya. Hindi ba't dahil sa iyo? Karapat-dapat ka sa parusa. Walang ibang dapat sisihin. Mayroon ding proyekto ng pakikipagtulungan na iniharap ng pamilyang Liang. Hindi ako sumasang-ayon. Maaari ka nang umalis. Ling-i, magsisisi ka. Ling-i. Sa tingin ko, hindi siya titigil ng ganun-ganun na lang. Siguradong may gagawin siyang kalokohan. Walang pakialam sa kanya, ayos lang. Bakit ka pa nagtatangkang magpalusot? Siyempre, ikaw ang kumuha niyan. Ang kwintas ko ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Kung hindi ito matagpuan, kaya niyo bang magbayad? Ay, Hangi. Siya, nagtatrabaho kami dito palagi. Talagang hindi namin nakita ang inyong kwintas. Talagang hindi namin ito nakita. Nakaayos naman sana ako. Kung hindi niyo lang ito kinuha, makakalipad pa sana ako. Siak Singwan. Huwag kang masyadong lumabis. Tumigil ka.
Ginoong Ling, kailangan nyo kaming tulungan. Talagang hindi pa namin nakita ang kwintas ni Miss Xia. Sinasabi niyo na hindi nyo kinuha, edi hindi nyo kinuha. Ang kwintas na ito ay alaala ng aking ina. Nawala ito sa inyong kumpanya. Kung hindi ito matagpuan ngayon, hindi papayagang umalis ang lahat ng narito. Xingwan. Ano bang nangyayari dito? Ang suot ko ngayon ay ang kwintas na ito. Kung hindi kayo magkasundo, maaari ninyong suriin ang mga gift. Ginoong Ling, nawala ang mga ari-arian ng ina ni Yan. Siya sa ating kumpanya, hindi mo ba ito pababayaan? Ginoong Ling, dahil ito ay may kinalaman sa pagkawala ng mahalagang bagay, at may kinalaman din sa mga ari-arian ng yumaong tao. Mas mabuting i-lockdown muna ang lugar at magsagawa ng investigasyon, upang hindi magdulot ng negatibong epekto sa inyong kumpanya. CJ, gagawin namin ang sinabi ninyo. I-lockdown ang mga labasan at agad na magsagawa ng inspeksyon. Tama na, Siak Xingwan. Hanggang kailan ka pa mag-iingay? Ngayon, kailangan na nating umuwi. Pero hindi ko pa natatagpuan ang aking kwintas. Huwag mag-alis ng kahit sino. Kabilang si Ginoo Ling. Siak Xingwan, ano ba talaga ang balak mong gawin? Gusto kitang pagsisihan na hindi mo pinili ako. Hindi pwede. Malapit nang mag-transform si Ling Ji. Ay naku, Ginoo Ling. Sobrang sakit ng ulo ko. Sama ka sa akin para kumuha ng gamot. Sige, okay. Easy, dadalhin ko na lang ang isang palayok para makahuli ng pagong. Ji Weiwei, bakit hindi pa kayo lumalabas? Dahil ba ninakaw mo ang kwintas ko? Kaya ka nagtatago. Lumabas ka na, buksan mo ang pinto. Ano ang balak mong gawin? Buksan mo ang pinto. Mga kasamang mamamahayag, nakita niyo ba? Sila ay may ginagawang masama. Buksan mo ang pinto. Tingnan mo. Siguradong kinuha nila ang aking kwintas. Buksan mo na. Kahit na may isang patak ng pag-asa. Susubukan ko pa rin. Paano nangyari yon? Siyempre, lampas na ng alas 12. Bakit hindi ka naging pusa? Bakit ka nagsasalita ng ganyan, parang baliw, anong pagbabagong anyo? Mukhang may nakita si Xiak Xingwan. Kaya niya naisip ang ganitong paraan. Kailangan ng lahat na harapin si Ling Ji. Bakit? Bakit? Kaya pala, siya ang nag-aakusa sa iba. Ano ba talaga ang layunin mo? Mga kaibigan, hayaan niyo akong ipaliwanag. Akala ni Xiak Xingwan, ako ay nasa hatingabi ng alas 12. Magiging pusa ako. Kaya nag-aksaya ng oras at nag-antala ng matagal. Gusto nilang ipakita sa publiko na kaya kong mag-iba ng anyo sa pusa. Para mabigo ang grupo ni Ling. Pasensya na, nasisira ang loob ko. Wala akong ganitong kakaibang kakayahan. Hindi possible. Alam kong magiging pusa ka.
Bakit hindi ka nagbago? Si Ginoong Ling ay naging pusa. May problema ba Siksyak Singwan? Tama nga. Paano naman magiging pusa ang tao? Walang pagkakamali dito. Tawagin ang tao. Ipadala mo ang baliw na babaeng ito sa mental hospital. Bitawan mo ako. Hindi ako baliw. Ye Shuang, hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako. Ginoong Ling, pasensya na sa istorbo. Ay! Wiwi. Maliit na. Maliit na. Nagising ka na. Maliit na, naalis na ang sumpa. Sabi ni Tia. Hindi raw pwedeng magtagumpay kahit ilang beses na nilang sinubukan. Ano ba talaga ang nangyayari? Lahat ito ay dahil sa iyo at sa baby. Kayo ay naging isa. At pareho kayong tunay na nagmamahal kay Ling Jiu. Kaya't naalis ang sumpa. Dalawang dalagay nagmamahalan. Dugoy nag-isa. Tanging sa ganitong paraan maaalis ang sumpa. Bakit hindi ko naisip ito? Ah! Buntis ako. Buntis ako. Kultura. Mataas na kultura. Kultura. Kulturang unan. Tingin. Kulturang unan. Teksto. NIA. Pahingalay na teksto super. Liwanag by Super Hong Yu. Yulay Super Hong. Pagpapalaganap ng pagbabago Super Hong. Super Hong na pusa. Tao super